Mian. Huwag mo akong iwan. Mian. Pakiusap, huwag mo akong iwan, okay? Nakita mo na ba ang demonyo? Pakisuyo sa inyo. Pakiusap, bitawan ninyo ako. Bakit ka umiiyak? Hindi ba maganda? Pakawalan mo ako. Tumigil ka. Anong ginagawa ninyo? Tinatapakan nila ang dignidad ng tao. Ginagawang laro ang sakit. Akala ko dati na ang isang butil ng kabutihan ay makakapawi ng ulap. Ngunit, ako mismo ang nagbukas ng daan patungo sa bangin. Huwag mo akong sisihin. Wala akong choice. Huwag mong isipin na dahil nag-asawa ang nanay mo sa pamilya ni Sofia, ay naging binibinijaw ka na? Matulungan mo ako, si Sofia. Pati ang sarili kong ina ay naging kasangkapan nila. Sa wakas, ako ay tuluyang naglaho sa tag-init ng aking namimintang na taon. Rafael, mula nang ipagkanulo mo ako, Hindi na tayo maaaring maging magkaibigan. Sumiyan. Kung hindi dahil sa akin, Siguradong pinatay ka na ni na Sofia. mahal kita ng totoo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi mo pwedeng... Mahalin ako. Rafael, mas kasuklam-suklam ka pa sa kanila. Mahalin mo ako. ay simula ng tagumpay. Handa ka na ba? Magsimula na ang laro. Nakita mo ba ang bagong transfer student na si Andrea Lim? Siya ay estudyanteng espesyal na kinuha ng paaralan. Balita ko, pagpasok pa lang niya, nag-publish na agad siya ng papel sa Nature. Oo, pagdating niya, kinuha na niya ang graduate school slot ni Sofia Garcia na ibigay sa kanya. Balita ko, si Sofia Garcia ay nagagalit ng ilang araw. Ang graduate school slot ay walang halaga sa kanya. Siya ang panganay na anak ng pamilya Garcia. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ang kanyang stepmother ay kakapanganak pa lang ng isang kapatid na lalaki. Balita ko, kung hindi siya makakuha ng graduate school slot, ipapakasal siya sa isang arranged marriage para hindi makasagabal sa munting prinsipe. lumayas ka! Sofia, umupo ka. Changqing, si Andrea Lim na nakakainis ay nagpapasakit ng ulo ko. Kaya mo bang ayusin para sa akin? Walang problema. Pupuntahan ko siya ngayon at guguluhin para mawala ang iyong galit. Sandali lang. Mga adulto na tayong lahat.
Sa pagkakataong ito, maglalaro tayo ng iba. Magsisimula na ba ito? Sofia, anong sorpresa ang inihanda mo para sa akin? Sana ay kawili-wili ang iyong mga paraan. Para maging karapat-dapat sa larong ito na maingat kong idinisenyo para sa iyo. Andrea, saan ka tumatakbo? May isang maliit na daga na nagtatago. Ako. Hindi ko mahanap ang daan pabalik sa dormitoryo. 3 taon tayong hindi nagkita. Bakit ganyan ka pa ring tanga? Ibigay mo ang slot. Umalis ka sa paaralan na ito. Kung ayaw mong mamatay muli. Hindi. Ang slot na ito ay napakahalaga sa akin. Naglakas ka na, ha? Daniel. Nakikiusap ako sa inyo. Ang graduate school slot na ito para sa akin ay talagang mahalaga. Ako, Daniel, hawakan mo ang babaeng ito para sa akin. Ngayong araw kailangan ko siya. Daniel Santos, naglakas loob kang itulak ako? tama na, Sofia. Bigyan mo ako ng respeto. Umalis ka na. Andrea, hintayin mo ako. Talagang mapagbigay si Sofia. Ibinigay pa niya ang sarili niyang aso sa akin. Hindi ko inaasahan na si Andrea ay naging napakaganda. Pasensya na, Andrea. Nung bata pa ako, hindi ako marunong. Ganito na lang. Maging nobya mo ako. Protektahan kita mula ngayon. Para hindi ka na rin mabuli ni Sofia. Sofia, maaari bang manatiling tapat ang isang aso magpakailanman? Hahaha, laro-laro. Nagsimula na. Andrea, Tanggapin mo. Limited edition lahat ito. Si Daniel Santos naman sobrang generous gwapo at mayaman. Ulirang kasintahan talaga. Salamat, Daniel. walang alam na tanga. Daniel Santos, kaya mo ba talaga? Kailan mo ba mapapasakamay si Andrea Lims? Mapasakamay ko? Anong dali? Tulad niya, tanga na kulang sa pagmamahal. Bibigyan ko lang ng konting pagpapahalaga. Lalapit siya sa akin. Sige. Tandaan mo, pag naakit mo siya sa kama, kumuha ng maraming litrato, saka sisirain ko siya. Akala ko ang yabang niya pero ganun lang pala. Pero, hindi ko masyadong gusto ang mga ito. Mukhang malaki ang gusto. Ano ang gusto mo, Andrea? Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pagka nakapag-sex na, kumuha ng maraming litrato. Saka, sisirain ko siya. Narinig ko mahilig ka raw mag-drawing. Pwede mo ba akong turuan? Walang kwentang tao. Bilang tagapagmana ng pamilyang Santos, araw-araw gumuguhit lang ng mga ito. Walang silbing bagay. Kung makita kitang gumuhit muli, babaliin ko ang kamay mo. Itatapon sa mga aso.
Yung matagal na akong hindi nag-drawing. Pero ang kamay mo ay para talaga sa sining. Ngayong gabi sabay tayong mag-drawing. Pwede ba? Daniel, Sige. Sige, maghahanda ako. ang brush na sinira ng ama ay magiging pinakamatalim na patalim. Bakit hindi ko pa rin matutunan? Ang bobo ko talaga. Hindi gaya mo, Daniel. Nag-drawing ka lang ng basta-basta, naging maganda agad. Walang problema. Miyan-miyan, dahan-dahan lang. Marami ka nang ipinagaling. Ako rin, tagal ko nang nag-aaral. Bago naging ganito. Mula bata pa sinasabi na ng tatay ko, magulo raw ang drawing ko. Wala raw akong talento. Paano naman? Sa tingin ko may talento ka talaga sa pag-drawing. Sa hinaharap, siguradong magiging sikat kang pintor. Talaga? Oo. Siyempre. Sa tingin ko magaling ka talaga gumuhit. Daniel, ang ganda ng mga mata mo. O kaya, turuan mo akong gumuhit ng mga mata mo. Gumuhit ng gusto mo, tiyak na matututo ka ng mabilis. Sige, usap na tayo. Kukuha ako ng bagong canvas. Ingat! Ingat. Ako, ang clumsy ko talaga. Miyan-miyan ako. Daniel Santos? Gusto kita. Mula noong iniligtas mo ako, dun ko... Kailangan ko nang bumalik sa paaralan. Sa totoo lang, medyo cute siya. Hoy, pupunta ka pa ba sa painting studio bukas? Oo. Ito yung taong magpapaluhod sa akin at magdila ng paa ko. Ganun lang pala. Daniel, ang galing mo naman gumuhit. Talaga? Sige lang, magpatuloy ka sa pagguhit. Andrea, simula ngayon, sasamahan mo akong gumuhit. Okay lang ba?
Sige. Nakita niyo ba ang mga ranking sa preliminary round ng math competition? Si Andrea Lim pala ang huli at kulang siya ng 1 puntos bago siya matanggal. Narinig ko siya raw ay espesyal na kinuha ng paaralan. Binigyan pa siya ng graduate school slot para lang sa panahong ito makapagbigay siya ng karangalan sa eskwelahan. Sa ngayon, paano nangyari ito? Paano ako naging huli? Sa tingin ko para sa iba, kalimutan na ang graduate school. Baka pinalis na siya ng paaralan, di ba? Magaling. Sige lang, push pa. Sana tuluyan ng mawalan ng tsansa si Andrea sa kompetisyong ito. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin para makipag-compete sa akin. Sa tingin ko, siya ay nahulog na kay Daniel Santos. Baka sa oras na yon, kung papagawin siya ni Daniel ng blankong papel, gagawin niya yon. Talaga namang si Daniel Santos, isang kibot lang, napapabagsak ang isang matalinong estudyante sa kanyang pagkababa, naging walang kwenta. Andrea, saan ka pupunta? Gusto ko munang mag-isa. Andrea, huwag kang malungkot. Aksidente lang ito. Magaling ka naman sa pag-aaral. Siguradong mananalo ka sa kompetisyon at makakapasok sa graduate school. Daniel Santos, masaya ako kasama ka. Pero para sa isang tulad ko, ang pag-aaral lang ang tanging daan. Makipaghiwalay na tayo. Hindi. Andrea, hindi ako pumapayag. Kung mawala man ang graduate school slot, wala yon. Nandito ako. Sumama ka sa akin sa natitira mong buhay. Aalagaan kita. Aalagaan ako? Ano ang tingin mo sa akin? Master Daniel, kahit mag-alaga ng ibon, kailangan tingnan kung gusto ba ng ibon na pumasok sa hawla. Pasensya na, Andrea. Tapos na ang laro. Daniel Santos. Hindi, Andrea. Maniwala ka sa akin. Ibig kong sabihin ay hindi iyon. Magiging mabuti ako sa iyo habang buhay at bibigyan kita ng lahat ng karangyaan. Kung talagang mahal mo ako, huwag mo akong gawing ibon sa hawla. Kaya Daniel, alam mo na dapat mong gawin, di ba? Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpabigat kay Andrea. Hindi. Si Sofia. Daniel, magaling. Ang konseho ng paaralan ay nagbigay na ng babala kay Andrea. Kung hindi siya manalo sa susunod na kompetisyon, aalisin ang kanyang scholarship. Ito ay dahil sa'yo. Sofia. Hindi na kita tutulungan labag si Andrea. At hindi ko hahayaan na saktan mo siya. Kung hindi, huwag kang magtaka kung magalit ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na nahulog ka na talaga sa babaeng iyon? Anong babaeng yon? Linisan mo ang bibig mo. Sinasabi ko sa'yo si Andrea, sisirain ko siya. Kung mas pinoprotektahan mo siya, lalo ko siyang sisirain. Pinalo mo ako? Sinasabi ko sa'yo si Andrea, ako na ang bahala. Umalis ka na sa harapan ko. Aso laban sa aso. Ang galing ng palabas, pero Sofia, ang palabas na ito ay kakasimula pa lang. Andrea, sa iyong kakayahan, hindi dapat ganyan ang iyong marka. Sabihin mo siguro kung ano ba talaga ang nangyari. Ako, Guro, gusto kong lumipat ng klase. Ipinapangako ko, kung makakalipat lang ako, siguradong makukuha ko ang kampyonato. Lumipat ng klase? May kaklase ka bang nakakaapekto sa'yo? Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa'yo. Ang galing! Sa ganitong takbo, tiyak na ang scholarship ay kay Sofia na. Kailangan pa ring maghintay sa susunod na kompetisyon para makasigurado. Paano kung si Andrea na bookworm ay makakuha ng kampyonato?
Huwag kang mag-alala, sabi ni Shen, may paraan siya sa kanya. Si Andrea na tanga-tiyak na hindi na makakabangon. Sofia, ngayon, sa harap ng buong klase, humingi ka ng tawad kay Andrea. Marami akong oras na nasayang para maitayo ang entablado. Paano kita hahayaang mawala? Wala akong ginawa. Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Sige, tingnan mo mabuti. Ang tao sa CCTV na ito, ikaw ba talaga yan? Ibigay mo na ang slot. Umalis ka sa paaralan na ito. Kung ayaw mong mamatay muli, Hindi, ang slot na ito para sa akin ay napakahalaga. lumakas ka na, ha? Kasalanan ko. Ako ang kumuha ng slot ni Sofia Garcia. Kaya siya nagalit ng ganyan. Andrea, wala kang kasalanan. Siya ang may sala. Sofia, dali, humingi ka ng tawad. Hindi, guro, ito ay isang paninirang puri. Wala talaga ako sa paaralan noong araw na iyon. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang iba. Oo, guro, si Sofia noong araw na iyon ay kasama namin namili. Maaari akong magpatotoo para kay Andrea. Noong araw na inapi ni Sofia si Andrea, nandoon ako. Kung nagkamali ka, dapat kang humingi ng tawad. Sofia, Humingi ka na ng tawad. si Andrea ay napakabait, mapapatawad ka niya. Ang pinakamalapit mong kaibigan na si Daniel Santos ay nagsabi na niyan. Sofia, ano pa ang masasabi mo? Dali, humingi ka ng tawad. Kung hindi, isusumbong kita sa paaralan at palalayasin ka. Andrea, pasensya na. Andrea, ikaw babaeng walang hiya. Hindi kita pababayaan. Siyempre, ang laro dapat may palitan para maging masaya. Sofia, ano ang susunod mong gagawin? Inaabangan ko. Tama na. Isa pa. Dumating na ba? Dumating na. Suntukin mo ako. Marco Reyes, ikaw ay taksil. Gustong-gusto ka ni Sofia pero dahil kay Andrea, sinasalungat mo si Sofia. Ngayon, papatayin kita. O susunod ako sa apelyido mo. Ang tanga na laging mabait, siguradong puno na ng katarungan, darating para magligtas, di ba? Parang umalis na siya, ano? Mga kaklase, Tulungan mo ako, kung hindi papatayin ako ng mga ito. Andrea, Hindi ko kayo palalampasin. Sige, abangan namin. mag-isip ka. Sumuko ka na agad para iwas gulo. Marco, ang paboritong fiancé ni Sofia Garcia, hindi ko inakala na si Sofia Garcia ay nagpakawala sa iyo para kumagat. Ngayon, magiging kawili-wili na. Lahat ng ito sila ang gumawa. Tulungan mo ako pakiusap. Sige. Marco, saan ka nagtago? Lumabas ka? Narinig ko na para sa akin sumalungat ka kay Sofia. Totoo ba iyon? Oo. Bakit? Hindi ba ikaw ang fiancé niya? Ako. Pasensya na, Andrea. Ang mga bagay dati wala akong choice.
Sofia, binantaan ako ng kinabukasan ng pamilya Reyes ako. Wala talaga akong magawa. Napilitan lang. Napilitan kang saktan ako. Napilitan mong yurakan ang dignidad ko. Napilitan mo akong itulak sa kamatayan, Marco. Ang napilitan mo na yan, napakadali lang yata. Totoo ang mga sinasabi ko. Dati hindi ako naglakas loob sumalungat. Pero ikaw, iba ka. Naglakas loob kang pahiyain si Sofia sa publiko, kaya ako hinahangaan kita. Dahil naglakas loob ka na, ako naman hindi pwedeng laging mahina. Naiintindihan ko kung ganon, hayaan na natin ang nakaraan. Pinapatawad na kita. Talaga? Tayo? Magkaibigan na tayo? Oo naman, mula ngayon. Magkaibigan na tayo. Hamping nakagat na. Hayaan mo akong makita, sa ilalim ng pain na ito, anong sorpresa ang nakatago. Hindi na nag-aaral ang matalino. Pwede pa ring mag-exam. Samahan mo ako ngayong gabi, okay? Tigilan mo na ang pag-aaral. Samahan mo ako, okay? Matagal nang nag-aaral si Andrea ngayon. Gutom ka na ba? Hintayin mo lang matapos ko ito. Sa bahay mo ngayong gabi o sa bahay ko kumain? Si Daniel Santos talaga ay walang kwenta. Isang probinsyano lang, pero napasa kamay niya rin. Ate Mingju, si Marco ay maraming isinakripisyo para sa'yo. Para ipaghiganti ka, sumugal siya at naakit ang matalino. Akala ko mahirap i-chase. Isang kaway lang, dumating agad. Ay, hindi mo lang nakita ang tingin niya sa akin. Parang napaka-inosente. Siguro akala niya gusto ko talaga siya. Kung malaman niya ang totoo, baka masiraan siya ng bait. Nakaka-excite isipin. Nagkukunwaring mataas ang pride. Pero nandito pa rin tayo, pinaglalaruan siya. Masyadong madali para sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, ipapaiyak ko siya at magmamakawa sa akin na huwag makipag-break. Hayaan kong sirain niya ang kanyang kinabukasan lahat. Ang gusto mo, ibabalik ko sa'yo. Sobra na kayo. Daniel Santos, huwag mong sabihin na si Andrea na babae ay hindi mo pa rin makalimutan. Tingnan mo nga ang ugali mo. Sa paningin niya ngayon, si Marco lang ang nakikita. Andrea, ito ang taong lagi mong iniisip. Niloloko ka lang niya. Kapag nalaman mo ang totoo, maiintindihan mo na ako lang ang totoo sa'yo. Andrea. Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta? Andrea, nilalagnat ako. Alagaan mo ako, pwede ba? Ayaw sa'yo ng nobyo ko. Mas mabuti pang umalis ka na. Ayaw niya sa akin. Ganun ba siya kagaling? Andrea, napanood mo na ba ang video na pinadala ko sa iyo? Hindi mo pa ba alam ang totoo niyang pagkatao? At pinapayagan mo pa rin siya? Ganun mo ba siya kakagusto? Kahit kumindat lang, darating siya. Hindi mo nakita ang tingin niya sa akin, parang napaka-inosente. Kung ano ang gusto mo, ibabalik ko sa iyo. Daniel, hindi pa tapos ang laro. Paano ko hahayaan na matapos ka ng maaga? Anong video? Anong totoong pagkatao? Yun ang pinadala ko sa iyo, Andrea. Dumating si Marco, itago mo ang sarili mo. Andrea. Andrea, ngayon hindi tayo mag-aaral. Pwede ba? Samahan mo naman ako. Tatapusin ko lang ang mga problemang ito. Pag-aaral na naman. Sa paningin mo, pag-aaral lang ba ang mahalaga? Wala ako sa iyo. Sige, makinig ka.
Ang sakit ng tiyan ko. Andrea, ang sakit ng tiyan ko. Andrea, ang sakit ng tiyan ko. Andrea. Hindi mo ba nakikita na hindi ako komportable? Ang pinapahalagahan mo lang ay ang mga score mo. Sa puso mo, mas mahalaga pa ba ang mga problemang ito kaysa sa akin? Mahalaga ba? Dahil para kay Sofia ka dumating para akitin ako, dapat mong ibigay sa akin ang emotional support. Magtatampo ka ba? At ako pa mag-aalaga sa'yo. Sakit ba? Alam mo sa sarili mo, Marco, kailangan mong malaman na hindi ako mahilig sa mga taong immature. Huwag ka nang magalit, Andrea. Natapos ko na ang mga problema. Magaling. May reward ba? Kaya pala nagagawa mong mahumaling si Sofia. Talaga namang lalaking sirena. Sofia, ang fiancé mo, sasamantalahin ko. Andrea, ikaw ay akin. Sigurado akong ipapakita ko sa iyo ang tunay na pagkatao ni Marco. Tama na. Sobra na itong reward. Nagmadali ako masyado. Ingat sa biyahe. Oo. Umalis na? Oo. Umalis na siya. Lumabas ka na. Huwag mo akong hawakan. Marumi. Marumi ako. Si Marco ba ay malinis? Kapag ngumiti siya sa'yo, nababaliw ka. Bakit mo siya gusto? Gusto mong malaman? Bakit? Dahil mas gwapo siya sa'yo, mas matalino sa'yo, mas masaya kasama. Malamang nakita na niya ang peking ulat ng kanser. Mahal na mahal niya ako. Ngayon, malamang natakot na siya. Sige. Andrea. Kahit na mas gwapo siya sa akin, mas masaya at mas matalino sa akin. Pero Andrea, tingnan mo naman ako. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo, Andrea. Sige, Changke, kumalma ka. Kaya pala hinihintay mo ako. Daniel, bakit ka nandito? Nilalagnat siya. Huwag mo siyang pahirapan. Andrea, Nilalagnat pero hindi pumunta sa ospital. Pumunta sa bahay mo. Sa tingin ko, nagpapakyut lang siya. At ikaw, Andrea, ginagawa mo ito, wala ka bang konsiderasyon sa akin? Hindi ganoon, Marco. Ikaw lang ang nasa puso ko. Huwag ka nang magalit, okay? Mula ngayon, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Oo. Andrea, bakit hindi mo pa? makita ang kanyang tunay na ugali. Daniel, ang mga bagay sa pagitan ko at ni Marco ay hindi mo dapat pakialaman. Ngayon agad-agad lumabas ka. Ano, wala akong pakialam, Andrea, kapag nakita mo na ang kanyang tunay na mukha sa oras na yon.
malalaman mo kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo. Andrea, kukunin ko lang ang gamit ko at aalis na ako. Hindi makakaabala sa'yo at sa ibang lalaki na naglalandian. May cancer ka sa tiyan? Nagpapanggap lang akong may sakit. Sinasabi ko sa'yo, ngayon siya sa akin ay sobrang tapat na. Para gamutin ako, ibinigay pa niya ang tuition fee. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong ipapagawa ko sa kanya na sirain ang sarili niyang kinabukasan. Marco, ang galing ng plano, no? Sayang lang, ang direktor ng dulang ito ay hindi kailanman ikaw. Marco, sabi ng doktor, bumubuti na ang iyong kondisyon. Gagaling ka na raw sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Kahit magkano ang gastusin, nandito lang ako sa tabi mo. Tanga. Matulog ka ng maayos. Babantayan kita. Inaabangan ko talaga kung ano ang mangyayari pagkatapos ng dulang ito. Ano kaya ang reaksyon ninyo? Andrea, bakit ka nag-submit ng maaga? Alam mo ba, ang pagsusulit na ito ay tungkol sa guro iyong kinabukasan. Ang oras ng chemotherapy ni Marco ay malapit na. Kung hindi ako pupunta ngayon, baka hindi na ako umabot. Wala akong magawa. Andrea, para sa Marco na iyon, kahit ang napakahalagang pagsusulit na ito ay hindi na niya pinapansin. Nakakaawa kang tanga. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mong laban sa akin. Oy, hindi ba ito ang number 1 sa ranking mula sa huli, ang top student? Sa wakas nagpakita ka na. Narinig ko, Noong araw ng competition si Andrea. ay nag-submit ng maaga para kay Marco. Muntik nang mamatay sa galit ang guro. At ngayon may kapal pa siyang mukha na pumunta. Si Andrea ay nakakuha ng hindi mabilang na pambansang parangal na henyo. Paano siya naging ganito ngayon? Dahil siya ay may malasakit at katapatan, handang magsakripisyo para sa lalaki. Hindi rin alam kung ang lalaking ito sa kanya ay tunay nga ba ang pagmamahal? Oh, Sabihin mo na, ang lalaking iyon kung may tunay ba siyang pagmamahal sa akin? At saka, paano ninyo natitiyak na hindi ako makakakuha ng direct graduate admission? Sofia, huwag ka nang mang-istorbo. Siyempre, totoo ang nararamdaman ko para kay Andrea. Okay lang yan, Andrea. Kahit wala ka ng slot sa graduate school, nandito naman ako para sa'yo. Andrea, mga taong tulad mo, ang pag-aaral lang ang tanging daan handakang para sa isang lalaki. Wasakin ang lahat ng sayo, sulit ba? Hindi pa lumalabas ang mga marka. Hindi pa alam ang resulta. Sige, Andrea. Alam ko na ikaw nagpasa ka ng maaga at umalis. Kasalanan ko ito sa iyo. Tara na. Sofia. Marco, nakuha na ninyo ang gusto ninyo. Bakit pa kailangan magpatuloy sa pag-arte? Andrea, sinabi ko na sa iyo noon pa. Si Marco ay hindi mabuting tao. Tama na. Pagkatapos mong mawala ang slot para sa graduate school, mawawala ang kanilang tunay na anyo. Sa oras na iyon, bumalik ka sa akin. Aalagaan kita. Bumalik sa iyo? Gusto mo ba siyang maging kabit mo? O sa tingin mo ba ang tatay mo ay papayag na ang ganyang uri ay pumasok sa pintuan ng pamilya Lee? Andrea, kahit hindi kita kayang pakasalan, ngunit ibibigay ko sa iyo ang lahat na gusto mo. Paglabas ng mga marka, wala ka ng anuman. Bumalik ka sa akin ang pinakamagandang option mo. Wala. Mukhang mabibigo ko kayo. Mga matulo at sul, mga panauhin, pumikit kayo sandali susunod, ipapahayag ko ang nagwagi sa kompetisyong ito at ang slot para sa graduate school. Ay ang... Andrea, panoorin mo lang.
Ang pinaghirapan mong makuha, madali kong makukuha. Ito ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng akin mula pa noong kapanganakan. Ipinapahayag ko ang kampeyon ng kompetisyong ito at ang slot para sa Graduate School A ay Andrea. Binabati kita, Andrea, sa perpektong marka. Nakuha mo ang kampeyonato at nakuha mo rin ang tanging slot para sa graduate school sa paaralan. Imposible. Binabati kita, Andrea. Marco, batiin mo ako. Perpekto. Paano naman? Binabati kita, Andrea. Hindi ba sinabi mong aalis ka ng maaga sa pagsusulit? Imposible ito. Kamakailan lang bumagsak ang grades niya. Nung araw ng exam, umalis siya ng maaga. Paano siya makakakuha ng slot sa graduate school? Ikaw, pakiusap, kumalma ka. Ang grades ni Andrea ay pinagtibay ng komite ng paligsahan at muling kinumpirma. Walang daya, huwag mong questionin ang desisyon ng komite. Salamat sa pagkilala ng mga hurado. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. At salamat din sa mga taong humadlang sa akin sa landas na ito. Ang pag-aaral ay masyadong boring para sa akin. Salamat sa inyo dahil nagdagdag kayo ng saya. At binigyan ako ng motibasyon para mag-aral. Ang pagtingin niya sa akin dati ay peke lang ba? Andrea, nagiging interesado na ako sa'yo. Ganun pala. Andrea, mas hindi na kita kayang bitawan. Talagang henyo ka. Mula sa huling pwesto hanggang sa una, inabot lang ng 1 buwan. Ngayon, malas si Sofia. Narinig ko na ang pamilya niya, ayaw na siyang pag-aralin sa ibang bansa. Gusto na siyang ipakasal. Huwag mong subukang tumakas, Sofia. Personal kong ibibigay ang pag-asa sa'yo. Masakit kapag pinahirapan ng dahan-dahan. Ang larong ito, kailangan mong laruin hanggang dulo. Marco, okay ka lang ba? Yan. Ang sakit ko. Uminom ka muna ng tubig. Mas mabuti ka na ba? May sakit ako ngayon. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Paano naman mangyayari yon? Ikaw ang nobyo ko eh. Siyempre hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Kahit anong halaga, gagalingin talaga kita. Yan. Ngayong ganito na, bakit naniniwala ka pa sa kanya? Niloloko ka lang niya, hindi mo ba maintindihan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Miyan si Marco ay walang sakit talaga. Gusto ka lang niyang sirain. Ang layunin ay para makukuha ka, para iwan ka. Hindi totoo yan. Daniel, kung mahal mo talaga ako, dapat kang humanap ng paraan para tulungan ako. Sa halip na dito, magsalita ng walang kabuluhan. Ang sakit ni Marco ay nangangailangan pa ng 300,000. Wala akong oras ngayon para makipag-usap ng walang kwenta sa'yo. Ang galing talaga. Miss Song, Yung ibinebenta mo nung nakaraang araw, abandonadong bahay, may bumibili nga at ang bumibili. ay yung binanggit mo. Daniel Santos nag-alok ng 1 million? Sige, alam ko na. Sofia Garcia, hindi ako binigo ng aso mo. Huwag mo rin akong biguin. Tingnan mo, ang top student natin ay namamahagi ng flyers sa kalsada. Nakakahiya. Talaga namang si Marco. Nakaya niyang ang tangang iyon gawin iyon para sa'yo. Nabalitaan ko para sa sakit ni Marco, ilang trabaho sa isang araw. Sobrang mahal niya si Marco. Ang talino mo sa pag-aaral, bakit ka naman naging tanga ngayon? 300,000, sinabi ko lang naman, hindi mo naman talaga gagamitin ang ganitong paraan para maiipon mo para sa akin.
Marco. Pasensya na, nalita ko. Tiyak gutom ka na. Tingnan mo ang dala kong masarap. Uy, subukan mo na. Mian. Bakit ang bait mo sa akin? Sabi ni Daniel Santos na niloloko kita. Bakit hindi ka naniniwala sa kanya? Marco, ang ganda mo kasi. Paano ka magiging masama? Si Daniel Santos, nagsiselos lang siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maniniwala sa sinabi niya. Ikaw lang ang gusto ko. Eto, bigyan kita ng kutsara. Ano ito? Para sa akin, ikaw pala ibinenta ang bahay. Hindi ba ito ang mana mula sa nanay mo? Bakit mo? Hindi ba kailangan mo ng pera para sa pagpapagamot? Kaya ibinenta ko ang bahay. Ang pera ay tatagal ng ilang buwan. Magpahinga ka ng mabuti. Kung hindi sapat ang pera, mag-iisip ako ng ibang paraan. Hindi ba gusto mong gumamit ng PT party, Marco? Ito ang kung paano nila ginagawa sa iba, gawin mo rin sa kanila. Narinig ko na ang babaeng iyon na si Andrea Lim. Ipinagbili ang bahay para sa iyong paggamot. Ang laki talaga ng karisma ni Marco. At si Andrea ay napakatapat talaga. Oo nga. Tingnan mo ang pagka-obsess niya kay Marco. Kahit kunin ni Marco ang buhay niya, malamang ibibigay niya ng kusang loob. Kung ganoon, maaari nang isagawa ang susunod na plano. Ano ang gagawin mo? Ipapakasal kita sa kanya. Sa award ceremony, pinahiya niya ako ng sobra. Sa araw ng engagement, gagantihan ko lahat. Sisiraan ko siya. Lubos siyang mawala ng pag-asa. Ay, maganda ito. Mabuti, ha. Marco, hindi ka naman tulad ng traidor na si Daniel Santos, na in love kay Andrea na babaeng yun, ano? Paano naman? Paano ako magiging tanga tulad ni Daniel Santos? Mamahalin ng babaeng malayo sa kanyang antas? Kung ganoon, tawagan mo siya ngayon din. Marco, makikinig ka sa akin, di ba? Sa tingin ko lang hindi siya papayag. Sa paningin niya, mamamatay na ako. Kahit gaano siya katanga, hindi niya ibibigay ang kinabukasan niya sa isang taong mamamatay na, di ba? Kung hindi mo subukan, paano mo malalaman? Sige na, bilisan mo. Kung hindi siya pumayag, may iba akong paraan para turuan siya ng leksyon. Magpahinga ka ng mabuti. Kung hindi sapat ang pera, mag-iisip ako ng ibang paraan. Bahala na. Baka nagtatrabaho pa siya. Mamaya, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Marco, Marco, sagot mo na. Sabi ng doktor. 1 buwan na lang ang natitira sa akin. imposible. Yung huling gamutan. Hindi ba okay naman? Huwag kang matakot, Marco. Mag-iipon pa ako ng pera. Punta tayo sa ibang ospital. Yung sakit mo, tiyak na gagaling yan. Hindi. Ayoko nang magpagamot. Magpakasal na tayo. Gusto ko sa mga natitira kong araw. Makasama ka palagi. Tulad ng inaasahan, kahit gaano siya katanga. Imposibleng sa ganitong pagkakataon, pumayag siya sa proposal ko. Ang tao, ang pinakamamahal ay sarili lang. Paano niya gagawin para sa akin isakripisyo ang magandang kinabukasan niya? Sige, magpakasal tayo. Oo, pumayag ako, sasamahan kita palagi. At wag mong sukuan ang sarili mo. Magpagamot ka ng maayos, kung mamatay ka, hindi rin ako mabubuhay. Hindi ba kailangan mo ng pera para sa gamutan? Ibebenta ko na lang ang bahay, ikaw lang ang gusto ko. Tingnan mo, may dala akong masarap. Sa mundong ito, may taong ganito katanga, may taong ganito ako kamahal. Ang galing talaga ni Marco.
Sige. Itong si Andrea ang tanga-tanga talaga. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Kung mamatay ka, hindi na rin ako mabubuhay, ha ha ha. Si Andrea ay talagang iniikot-ikot mo, hindi na ako makapaghintay. Makita ang itsura niya sa engagement party. Tara, tagay. Ang sama niya talaga, hindi man lang pumayag, tinapos na ang tawag. Andrea, nakita mo na ang ebidensya. Dapat alam mo, lahat ito ay plano ni na Sofia at Marco. Bakit ka pumayag sa kanya? Ikaw, Ganyan mo siya kamahal. Andrea, Tingnan mo ako, pakiusap Andrea. Kaya kong ibigay lahat ng kaya niyang ibigay. Pati na yung hindi niya kaya. Nakikiusap ako sa'yo, huwag kang magpakasal sa kanya. Pakiusap. mali ka. Hindi yun kasal. Yun ay isang maingat kong inihandang palabas para sa kanila. Isang palabas. Oo. Isang palabas na ikagagulat ng buong syudad. Mga minamahal naming bisita mga kaibigan at kamag-anak, maraming salamat sa inyong pagdating, Ginoong Marco Reyes at Binibining Andrea Lim sa kanilang engagement. Hindi ko inaasahan si Andrea hindi lang magaling sa pag-aaral, pati pag-ibig ay maayos mag-e-engage na sila ni Marco ngayon. Oo nga, si Marco ay isa sa 3 angkan tagapagmana ng angkan ng Reyes. Si Andrea talaga ay naging prinsesa. Naging prinsesa. Sa tingin ko, iyon ang iniisip ni Andrea na tanga ganoon din ang iniisip niya. Pero sayang ngayon ay walang prinsesa, basang sisiw lang. Yung video na pinadala ko sa'yo, na-upload mo na ba? Huwag kang mag-alala, Sofia. Pagkatapos ngayon, hindi na magpapakita si Andrea sa kahit kanino. At sa ganoong eskandalo, tiyak na mapapaalis siya sa eskwela. Sa oras na iyon, yung scholarship niya, hindi na rin niya makukuha. Susunod, bigyan natin ng mainit na palakpakan nating batiin ang pinakamagandang bida ngayon, si Binibining Andrea Lim. Andrea, Marco, tingnan mo siya. Akala niya talaga ngayon makakapasok siya sa mayamang pamilya. Andrea, ang tanga mo talaga. Sa parehong bitag 2 beses kang nahuhulog. Marco, ano ang ibig sabihin ng sinasabi niya? Hindi mo pa ba naiintindihan? Wala talagang engagement si Marco. Ay, hindi ka talaga mahal. Nandito ka pa. tumahimik ka, Sofia Garcia, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Magsisimula na ang magandang palabas. Unang eksena, mag-away ang aso't pusa. Tumahimik ka, Sofia. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi ito lugar para sa inyo para mag-away. Marco, sinaktan mo ako para sa kanya? Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi natin dati? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang alam ko lang, ito ang engagement party ko. Hindi ito lugar para maggulo. Tungkol kay Andrea, tigilan na natin to. Siya ay isang mabuting babae. Ayokong saktan siya. Kung mag-aaway pa kayo dito, huwag kayong magalit kung hindi ako maganda ang trato. Sige. Magaling ka, Marco. Bawalan mo ako. Pero magsasalita ako. Ngayon gusto kong ipahiya siya. I-play ang video. Sinabi ko na, hindi ito ang lugar para maggulo. Hindi ba ninyo naiintindihan? Guard, ilabas ninyo ang mga babaeng ito. Marco, sa tingin mo ba kung tumigil ka ngayon, ayos na ang lahat? Sinungaling ka. Malalaman din ni Andrea ang totoo. Ang gulo-gulo, nakakatuwa panoorin. Teka lang. Marco, yung sinabi niyang totoo, ano ang ibig sabihin?
Andrea, huwag kang maniwala sa kanya. Walang basihan yan. Hindi kita niloko kailanman. Ituloy natin ang engagement, okay? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring sabihin sa akin ang totoo. Marco, kanselahin na natin ang engagement. Andrea, Ikalawang eksena, nasirang pangarap. anong sabi mo? Daniel Santos. Ang lahat ng totoo ay sinabi na sa akin. Akala ko mahirap habulin, kibit lang ng daliri, darating na. Hindi mo nakita ang tingin niya sa akin. Sobrang inosente. Malamang akala talaga niya gusto ko siya. Kung malaman niya ang katotohanan, mag-collapse kaya siya agad? Naiisip ko palang masaya na. Nagpapanggap na malinis. Hindi ba tayo ang naglalaro sa kanya? Masyadong mabuti para sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, ipapaiyak ko siya na mamalimos na huwag makipaghiwalay. Ipapasira ko ang kanyang kinabukasang ganap na wasakin. Kung gusto mo, ibabalik ko sa'yo. Noong nasa ospital ka, para makalikom ng pera para sa'yo, hindi lang ako nag-part-time na namamahagi ng flyer, pati ang bahay na iniwan ng nanay ko ipinagbili ko. Ito pala ay bitag mo lamang. Isang laro para sirain ako. Sabi ko nga si Marco, bakit biglang kumapit kay Andrea? Masyadong masama ito. Si Andrea ay may magaling na dalaga na may magandang kinabukasan. Muntik na talaga siyang masira nila. Andrea, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo? Kaya ito? Ang sakit mo? Totoo ba rin? Ang galing ng peking medical record mo. Pero peke pa rin ito. Kung malaman ni Andrea, Anong gagawin? Huwag kang mag-alala. Hindi niya tumatutuklasan ang tanga niya. Kapag nakita niya ang medical record na ito, malamang matatakot siya at mabibigla. Malamang iiyak at magmamakaawa na gamutin siya. Naku! Narinig ko na dati si Andrea ay umalis ng maaga sa pagsusulit para alagaan si Marco na may sakit. Si Marco pala ay nagpapanggap lang. ang lupit naman si Marco at si Sofia. Ay napakasuklam naman. Mali ako. Alam ko na talagang mali ako. Pero ngayon, talagang mahal kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Marco, balak ko sana nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Pero paulit-ulit mo akong niloloko. Labis akong nadismaya. Ano ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Nakatawag na ako sa pulis. Kung sa akin ay meron kang kahit kaunting tunay na pagmamahal, ipagkanulo mo si Sofia Garcia at lahat ng mga krimen mo. At sumama ka sa kanya sa bilangguan upang magbayad sala ng maayos. Kung gagawin ko yon, mapapatawad mo na ba ako? Siguro. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Ako, Sofia Garcia, Daniel Santos. Wala sa amin tatlo ang tatakas. Walang makakatakas. Mian, matagal na tayong hindi nagkita. Ang galing mo na ngayon, ah. Ikatlong eksena. Pag-akit sa ahas. Ricardo, Sa wakas nagpakita ka na. Tay, dumating ka na. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon isa lang. Ay sa harap mo ng lahat ng mga kaklase mo. Taos pusong humingi ng tawad sa'yo. Sana ay maging maluwag ka. Patawarin si Mingzu.
Kung papatawarin mo lang siya, ipinapangako ko sa iyo lahat ng kabayaran. Bakit hindi ka nagsasalita? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako si Chojao mo dati sa bahay namin. Masaya kang naglaro. Kilala. Paano hindi makikilala? Hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ito ba ang bahay mo? Dito ka lang umupo. Umalis ka. Hindi ka nasaktan, di ba? Si Mr. Zhao talaga ay may matuwid na pagkatao. Hindi niya kayang panoorin na inaapi ang mahihina. Magaling. Patuloy lang. Para kay Andrea Lim na batang babae ay mabighani sa akin ng lubusan. Andrea, huwag kang matakot. Tito Zhao ay nagmamahal sa'yo. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Asawa, huwag mo akong saktan. Ricardo, teka lang. Balang araw, babaklasin ko ang iyong maskara, yung gawa sa balat ng tao. Teka, sa tingin mo ba hindi sapat ang sinseridad ko? Pwedeng dumoble ang kabayaran ko. Andrea, makibagay ka naman. Nag-alok na nga ang tatay ko ng kabayaran at humingi ng tawad. Ano pa bang gusto mo? Tama nga, ang mga nakatatanda na ang nagsalita. Kung magpupumilit pa si Andrea na maging matigas ang ulo, lalo lang siyang magmumukhang walang galang. Hindi ba? Tama nga. Wala pa akong sapat na kakayahan para labanan si Ricardo. Dapat kong iwasan ang kanyang talim. Sa totoo lang, ang gusto ko ay hindi ang kabayaran ni Tito Ricardo, kundi ang paghingi niya ng tawad. Ikaw? Sige na. Magkakapamilya naman tayo. Hindi na kailangan na dahil sa maliit na bagay, masira ang samahan. Tama ba? Marina, humingi ka ng tawad kay Andrea. Tatay, sino ba talaga ang anak mo? Pinagsasabihan kitang humingi ng tawad. Kung hindi, ititigil ko lahat ng credit card mo. Hihingi na lang ako ng tawad. Pasensya na. Pag-uwi, ayusin kita. Tama nga, matagal ka nang hindi umuwi para kumain ng hapunan. Kung may oras ka, umuwi ka at kumain. Mian. Pasensya na, talagang pasensya na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Sumunod ka sa akin. Tara na. Mian, pasensya na. Mian. Miss Song, magsasabi na ako ng diretso. Si Marco ay kulang sa pag-iisip, pero huwag ka ring magpanggap na inosente. Kung hindi mo pinapangarap ang pamilya Shen, mapapahamak ba siya? Narito ang 30 milyon. Kunin mo at umalis ka na. Huwag ka nang mang-istorbo. Tita, hindi ko matatanggap ang perang ito. Ano, kulang ba? O sa tingin mo, dahil sa iyong munting ganda, makakapag-asawa ka sa pamilya Shen? Huwag kang mangarap ng gising. Tita, nagkakamali ka. Hindi ko intensyon na umasa sa inyo. Lalo kung hindi matatanggap ang perang ito. Hindi ko kayang abutin ang pamilya Shen.
Ano? Hindi sapat ang 30 milyon para sa'yo? Ikaw, batang babae, mukha kang simple, pero ang lalim ng iyong pakana. Isang mahirap na batang babae, nangangarap ng mayamang pamilya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka talaga karapat-dapat kay Marco. Malapit na siyang makasal sa pamilya Zhao kay Sofia Garcia. Kung manggulo ka pa, ikaw ang magdudusa. Tita, Nagkakamali po kayo. Hindi ako humihingi ng pera. At hindi ko kailanman naisip na umangat. Gusto ko lang maging masaya si Marco. Iyon lang. Siyempre alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya. At hindi siya kailanman talagang nagustuhan ako. Gusto ko lang nasa hinaharap. Maging masaya siya. Nais kong maging masaya siya magpakailanman. miyan huwag kang mag-alala, walang makakapaghiwalay sa atin. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya simula ngayon. Mula ngayon, wala na akong kinalaman kay Marco. Akala ko ang batang babae ay may konting talino, pero wala palang utak. Hindi ka karapat dapat maging nanay ko. Marco, huwag mo akong biguin. Marco, paano ko naman hahayaan kita ng ganun kadali? Ikaw ay aking kasangkapan para pagsigantihan ang pamilya Zhao. Mahalagang bahagi ng aking plano. Sa wakas ay narating mo na ang resulta na gusto mo. Gamitin ang pera para insultuhin ang isang babaeng tapat sa akin. May puso ka ba talaga? Anak! Layas. Lumayas kayong lahat. Si Andrea lang ang gusto ko. Anong maganda kay Andrea Lim? Para dyan, naghiwa ka ng pulso at tumalon ka pa? Ikaw, kasalanan mo lahat. Ikaw ang nagtulak kay Andrea palayo. Kung hindi mo siya ibabalik, mamamatay ako sa harapan mo. Wag. Anak, ibaba mo yan. Sige, hahanapin ko si Andrea at ibabalik sa'yo. Ibaba mo ang kutsilyo. Hanapin mo. Teka, uminom ka. Hindi ko alam kung bakit ako inimbita ni tita. Ano kaya ang gusto niya? Pasensya ka na. Noong huli medyo bastos ang pakikitungo ko sa'yo. Ngayon, inimbita kita para humingi ng tulong. Pakiusapan si Marco na kumalma. Pero tita, pinilit mo na akong makipaghiwalay kay Marco. Ngayon gusto mo akong bumalik? Ano ang magiging papel ko para pakalmahin siya? Sa totoo lang, kailangan ko ang tulong mo. Hindi para magbalikan kayo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kapag nagawa mo ng maayos ang papel bilang tool, tutulungan din kita. Tool? Sino ang tool? Hindi ikaw ang magsasabi niyan. Naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni tita. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para makatulong sa iyo. Ginagawa ko ito. Para lang mabawasan ang sakit ni Marco. Ang galing, Andrea, bumalik ka na sa akin sa wakas. Andrea, pasensya na, kasalanan ko lahat dati. Pwede mo ba akong patawarin? Oo, pinapatawad na kita. Pero pwede ba wag mo nasaktan ang sarili mo? Sige. Andrea, yung engagement party natin dati na istorbo, gusto ko na para sa atin magdaos ulit ng mas ingrande pa. Gusto kong malaman ng lahat na ako, si Marco Reyes, ay makikipag-engage kay Andrea Lim. Sige, basta maayos ka lang. Yung mga hiling mo,
Kailan ba hindi sinunod ni Andrea ang mga gusto mo? Walang hiya kang babaeng yan, pinaikot-ikot mo ang anak ko at nalilito siya sa'yo. Teka lang, makakaisip ako ng paraan para sa anak ko sa'yo mawalan na ng pag-asa. Oy, Bienan. Tungkol sa kasal ng dalawang pamilya, gusto kitang kausapin. Binabati kita. Sabi ko, sino ba ang kumuha ng manugang ko? Ikaw pala. Tita, huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano. Mula ngayon, si Mian Mian ang nobya ko. Ako at si Sofia ay walang relasyon. Kahit na ngayon ay isang masayang araw, huwag dahil sa maliit na bagay, masira ang samahan. Pasensya na. Pupunta ako sa CR. Sasamahan kita. Hindi na. Pasensya na, mawala muna. Pupunta din ako sa CR. Sofia, tagal na kitang hindi nakikita. Ang ganda mo ngayon. Mawala muna ako. Para kanino ka ba nag-ayos ng ganyan kaganda? Ang kasal na ito ngayon ay isang bitag. Mas mabuti pang sumama ka na lang kay Chojao. Dahil sa ngayon, ako lang ang makakapagprotekta sa'yo. Protektahan ako? Sigurado ka? Sinabi na sa akin ng nanay mo. Ang tungkol sa kasal ninyo ni Marco. Ang kasal ninyo ay wala nang iba kundi ang pagtutulungan ng nanay mo at ng tita mong si Marco. Pero okay lang, mapoprotektahan kita ng maayos. Binabalaan kita. Kasintahan na ako ni Marco ngayon. Mag-ingat ka sa iyong galaw. Kung magloloko ka pa, tatawag ako ng pulis. Walang utang na loob na tao. Pagsisisihan mo ito. Bakit napunta si Mian Mian sa banyo? Ang tagal na hindi pa bumabalik. Kasi nga bakit ang tagal sa banyo? Nakakainis. Basta't papayag si Mian Mian na pakasalan ako, ano naman kung maghintay pa. Alam kong hindi mo siya gusto, pero sana sa susunod, wag mo nang sa harap namin ni Mian Mian sabihin ng mga ganyan. Sige, alam na. Ikaw gustong pumasok sa pamilya Shen? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Karapat dapat ka ba? Ang posisyon na manugang na babae ng pamilya Shen, akin lang iyon. Lakas ng loob mo Ipapahiya kita at sisirain ang pangalan mo. Naasikaso ko na ang tao, kwarto bilang 8888. Pumunta ka na agad dito. Sige, boss. Hindi namin talaga... Biguin ka. Andrea. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Kasalanan mo yan dahil hindi ka natatakot. Paulit-ulit kang nakikipagtalo sa akin. Nakikipag-agawan ka sa akin. Ito ang kinahinatnan mo. Kasalanan mo lahat yan Ang lupet ni Mingju. Isang likas na kagandahan. Kanina, nasa banyo ka. Di ba ang yabang mo kanina? Di sa akin na yan? Isang oras na ang lumipas. Bakit hindi pa dumarating ang mapapangasawa? Walang modo.
Sabi nila galing siya sa maliit na pamilya, isang ligaw na babae. Kaya pala, hindi pa man siya pumapasok, nagmamaganda na agad, walang alam sa tamang asal. Teka lang, hahanapin kita anak? Madam, binibining Gino. Nakita ko ang magiging manugang. Nasa guest room siya, may kasamang ibang lalaki. Ano, hindi pa sila engaged, nandaraya na agad. Ano pa kaya sa susunod? Kaya pala, hindi lumalabas. Huwag kang magsalita ng ganyan, papatayin kita. Huwag kang magalit, binibining. Totoo ang sinasabi ko. Eddie, tara puntahan natin para malaman kung totoo o hindi. Anak, alam ng nanay mo na mahal mo ang asawa mo. Ayaw mo siyang mapagbintangan. Pero kung totoo ito, hindi ako papayag. Ang babaeng ito ay hindi papasok sa ating pamilya. Hindi pa siya pumapasok, may eskandalo na agad, ganyang kahiya. Mukhang ginagawa lang tanga si Andy. Buti na lang hindi natuloy ang engagement. Tingnan mo, anong klase babae ang pinili mo? Si Andrea, mula pagkabata, sumama siya sa akin sa pamilya Zhao. Inakit niya si Lao Zhao. Ngayong malaki na, mas lalong naging mapang-akit. Lalong lumala. Sa tingin ko, sa kasal nila, mas mabuti pang kalimutan mo na, Andy. Naniniwala ako sa kanya. Hindi gagawin ni Andrea ang ganyan. Walang hiya ka sa liwanag ng araw. Sa tingin ko, ikaw, bitiwan mo na si Andrea. Makipagbalikan ka kay Mingju. At least si Mingju, basta birhen pa siya. Kapag nagpakasal na kayo, hindi ka niya lolokohin. Oo nga, Mama Andrea, naalin lang ka. Tumigil ka na para hindi ka lalong malugi. Ang engagement party. Hindi ba magsisimula na? Bakit nandito kayong lahat? Eto. Ito, Andrea. Hindi ka nagsiseryoso sa pagpapakasal kay Marco. Bakit ka pumunta sa kwarto ng ibang lalaki? Hindi mo deserve si Marco ang kanyang tapat na pagmamahal ba? Maano ba talaga ang sinasabi mo? Mula bata ka pa, inaakit mo si Lao Zhao. Ngayon ay iyong araw ng inyong engagement, pinang-akit mo pa ang ibang lalaki. Wala akong anak na walang hiya na anak. Marco, nagkamali ba si nanay? Wala. Buti naman. Buti at okay ka lang. Andrea, mayroon ka bang sa kasal ni Marco nakipagtalik sa ibang lalaki? Tita, paano naman ako makikipagtalik sa ibang lalaki? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan sa akin? Ano ngayon ang gagawin natin? Gusto nila akong ipahamak, di ba? Kaya sumabay na lang tayo sa kanila. Kumpletuhin natin ang pag-arte. Sa paningin ninyo ba, ganito ba ako? Tama nga pala. Bakit nandito kayong lahat? Nasaan sina Sofia at Tito Zhao? Sila dalawa. Ay, Ay, ang sakit ng ulo ko. Doña Carmen Hernandez, bakit kayo nandito? Isuot mo na ang damit mo. Ang dangal ng pamilya natin, nasira mo na. Simula ngayon, kakanselahin ko lahat ng credit card mo. At lahat ng mana ay mapupunta sa kapatid mo. Sasabihin ko sa tatay mo. Ma, hindi ko rin alam ang nangyari. Kanina, habang naglalakad ako, bigla na lang may nagpahilo sa akin. Hindi ko alam ang nangyari. Andrea Lim, ikaw talaga ang may gawa nito. Tumahimik ka, Sofia Garcia. Ikaw ang bastos, huwag mong idamay si Andrea. Sofia Garcia, hindi ko akalain na mahal mo si Marco Reyes. Sa engagement party namin, humanap ka ng ibang lalaki na kapalit niya.
Marco Reyes, kausapin mo naman siya. Sabihan mo siyang huwag maging pabaya. Kung hindi, Ikaw ay maloloko at mawawala ng pera. Sino ba talaga ang kasama mo? Tigilan niyo ang ingay. Ano ba yan ang ingay? Papa. Eto, Grabe naman to. Sofia Garcia, kahit gusto mo sirain ang engagement party namin, hindi mo pwedeng gawin sa tatay mo yan. Wala akong ginawa. Ako? Sofia Garcia, ano ba talaga ang ginawa mo? Nako, grabe, sobrang intense ang eksena. Parang melodrama ng tatay at anak, napaka-dramatic. Nakakagulat ang moralidad. tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Umuwi na tayo. Umalis kayo. Sinabi ko nang hindi ako yon, di ba? Mahal na mahal ko si Ajo. Imposible sa engagement party namin makipag-cheat sa ibang lalaki. Kahit hindi mo ako pinaniniwalaan. Dapat maniwala ka kay Ajo. Nagkamali tayo kay Andrea Lim. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Kasalanan ng mapahamak na katulong yan. Muntik nang masira ang kasal ni Ginoong Shen at ni Andrea. Sige, tigil na muna tayo ngayon. Umuwi na kayong lahat. Ma, hindi pa kami nakakapagpakasal ni Andrea. Anong kasal? Ang ganda sana ng engagement party, pero nagulo lang magpakasal sa ganitong malas na araw. Di ka ba natatakot na malasin? Tara na, Mian! Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Oo. Tay, Naroon ka noon. Bakit hindi mo ako tinulungan? Sumama ka kay Mingju para magtakip. Ang alam mo lang ay magwala. Ano pang silbi mo? Ricardo, ni ang sarili mong anak. Mas masahol ka pa sa hayop. Gago. Ginamit ka lang. Anong mata mo ang nakakita? Nakita mo akong kasama si Mingju. Lahat dahil sa mabuti mong anak. Siya mismo ang gumawa ng bitag. Papatayin tayong lahat niyan. Imposible. Itong si Andrea napakasama. Paano magkakaroon ng ganyang kakayahan? Tiyak na ikaw itong walang kwenta ang nagplano ng masama. Ikaw yan. At ikaw. Tay, Bakit mo ako sinaktan? Si Andrea ang may kasalanan. Sinaktan kita. Hindi dahil kay Andrea. Dahil tanga ka. Tay, mali ako, Tay. Tay, huwag mo akong saktan. Hindi ka man lang marunong magplano. Napaplano ka pa ng iba. Tanga ka, mamatay ka na. Papatayin kita. Tay, Papatayin kita. huwag. Papatayin kita, gago. Kapanapanabik na video. Huwag palampasin. Ano ang pinapanood mo? Hindi ka ba may lakad? Bakit ka bumalik? Anong gusto mo? Gusto kong tingnan ng phone mo. Yung video na pinapanood mo sa phone mo kanina. Yung mga sigaw nakakatakot. Wala, nanonood lang ng horror video. Natakot ka, no? Pasensya na. Pag wala ako sa bahay, huwag kang manood ng ganyang video. Mag-aalala ako. Naintindihan ko. Sige, magtrabaho ka na. Huwag mong sayangin ang oras mo para sa akin kung may importante kang gagawin. Mian, ngayon nakatulong ako sa iyo ng malaki. Paano mo ako pasasalamatan? Mian, nandito ka na.
Salamat, Changching. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang hindi ako makakatakas ngayon. Ngayong nakita kong nagkakarma ang pamilya Zhao, masaya talaga ako. Talaga ba? Alam mo ba, si Ricardo dahil sa iskandalo noong nakaraan, nagalit at napahiya, sinupil ang pamilya Shen. Ngayon may panibago kang magandang panoorin. Hayaan mo silang mag-away ng mas matindi. Adjo, bakit ka nandito? Mian, sige, kita ulit. Changching, ang tagal na nating hindi nagkikita. Noong engagement party namin ni Marco, hindi ka dumating. Ngayon lang tayo nagkita, huwag kang magmadali. Mian ba ang tawag mo sa kanya? Marco, si Changching ay kaibigan ko. Marami siyang naitulong sa akin. Nung engagement party, hindi ka dumating. Ngayon, nagkita tayo. Huwag ka nang umalis agad. Nagsiselos ka ba? Nung engagement party, hindi ako dumating. Dahil hindi ka nirerespeto ni Marco Reyes, wala siyang ibinigay sa iyo. Kaya nagalit ako. Changching, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ko si Marco at mahal niya ako. Kahit hindi siya magbigay sa akin ng kahit ano, wala akong pakialam. Mian, ikaw ay napakagaling. Bakit mo ibababa ang iyong pride at pahirapan ng sarili? Kung sasama ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang Grupo Lim. Ano naman ang ibibigay sa iyo ni Marco? Gusto mo bang ibigay ang buong grupo sa akin? Isang maliit na grupo Lim ay hindi gaanong mahalaga. Ang ibinibigay ko kay Andrea ay mas marami kaysa sa iyo, Daniel Santos. Ano? Sabihin mo nga, ay ang iyong malapit ng mabangkarote na Grupo Hernandez? O ikaw na parang basura? Daniel Santos, magsalita ka ng may respeto. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong binabalak. Noong una, nilapitan mo si Andrea. Hindi ba para gamitin siya at paglaruan siya? Matagal na ang nakalipas. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw, saan ka mas magaling? Noong una, may isang tao sa harap ni Sofia Garcia na nangako ng matapat na kukunin si Andrea. Tapos nagkunwaring may sakit para maawa. Na halos mawalan si Andrea ng kanyang slot para sa graduate studies. Tumahimik ka, Daniel Santos. Kung maglakas loob ka pang banggitin sa harap ni Mian ang mga lumang walang kwentang bagay. Tuwing makita kita, sasaktan kita. Isang mapagpanggap na duwag na hindi kayang panindigan ang ginawa. Ngayon, sa ngalan ni Mian, tuturuan kita ng leksyon. Dalawang taong puno ng kasinungalingan, pero parehong nagpapanggap na tapat. Nakakatuwa naman ito, tigilan nyo na. Adjo, umalis na tayo. Sinasabi ko sa iyo, Daniel Santos, kung maglakas loob ka pang lumapit kay Mian tuwing makita kita, sasaktan kita. Lakad. Mian, basta gusto mo, susunod ako sa'yo. Ang gusto mo, siguradong makukuha ko para sa'yo. Marco, bitaw na. Hindi ko bibitawan. Kung hindi ka pa bibitaw, magagalit na ako. Andrea, ipangako mo sa akin lumayo ka kay Daniel para panatag ang loob ko. Ako at si Daniel Santos ay magkaibigan lang, nag-iisip ka ng sobra. Pero ikaw ang nobya ko. Mag-isip ka naman ng kaunti sa nararamdaman ko, okay? Mahal na mahal kita. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa mundo ay para sa'yo. Hindi kita kayang iwan. Pero Marco, kapag tapos na ang laro, lahat ng piyesa sa board wala nang silbi para sa akin. Ikaw rin. Buti nga, dapat patayin na lang ang mga ganyang tao. Kilala ko siya nung high school, lagi siyang umaabuso sa posisyon niya at nambubuli ng iba. Hindi ko akalain na Ngayon ay sa sarili niyang ama. ay nakikipagrelasyon. Yung tanong kanina, mayroon pa bang mga kaklase na hindi naintindihan? Sige, tayo naman ay magsisimula sa susunod na tanong.
Mahal, nagtuturo ka na buong umaga. Samahan mo naman ako nga. Oh. Andrea, gusto kitang mamatay. Andrea, binago ko ang testamento. Kung mamatay ako ng hindi inaasahan, ang aking ari-arian ay 80% ng aking kayamanan, lahat ay mapupunta sa iyo. Marco, hindi ka pa ba naka-move on sa sinabi ni Daniel? Sinabi ko na, mahal kita ng totoo. Hindi mo kailangan bigyan ako ng kahit ano. Hindi mo na kailangan makipag-compete kay Daniel. Noong ipinagbili mo ang bahay para sa aking gamutan, naisip ko na itong gawin. Para sa akin, ito'y garantiya ng seguridad. Huwag kang tumanggi. Sige. Ang napakamahal na regalong ito, itago ko muna. Sandali lang. Sofia, hinihintay ka lang para simulan ang huling bahagi ng larong ito. Huwag mo akong biguin. Marco? Marco, makinig ka sa akin. Huwag kang maniwala kay Andrea. Hindi siya katulad ng iniisip mong mabait at inosente. Lahat ng ginagawa niya ay para sa paghihiganti. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Anong klaseng tao si Andrea? Mas alam ko kaysa sayo. Pakiusap, huwag mo nang mangudyok ng gulo. Hindi naman. Niloloko ka niya mula simula hanggang dulo. Maniwala ka sa akin. Tumigil ka. Simula ngayon, huwag na tayong magkita. Natatakot akong magalit si Andrea. Dati sinabi mo na ako lang ang mahal mo. Sinabi mo talaga na hindi ka mai-inlove sa kanya. Tumahimik ka. Dati, nabulag ako, kaya't sumama ako sa'yo na gumawa ng maraming bagay na nakasakit kay Andrea. Marco, ngayon puro Andrea na lang ang sinasabi mo. Tingnan natin. Magsisisi ka. Tiyak na magsisisi ka. Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang nakinig sa'yo at nasaktan si Andrea. Sinisikap ko ayusin ang mga pinsalang nagawa ko sa kanya. Hindi mo maintindihan. Tatay. Ano na naman ang problema mo? Tatay. Gusto kong mamatay si Andrea. Tulungan mo ako. Gusto kong mamatay si Andrea. Baliw? Pwede ko siyang ibigay sa'yo. Alam ko, tatay, matagal mo na siyang gusto. Hindi ka rin kontento na ginagawa kang laruan lang? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Takpin siya. Iyo siya, akin si Marco. Sige. Sofia Garcia, hindi ko inaasahan na ikaw ay napakawalang pasensya. Isang post sa social media ay nakapagpaloko sa'yo. Oras na upang tapusin ang komedyang ito. Andrea, sa wakas ngayon ikaw ay nasa aking mga kamay. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Amo, nakabusal ang bibig niya, hindi siya makapagsalita. Tanggalin ang tela. Ang lumang pabrika na ito, ang tangang si Marco Reyes, hindi rin mahahanap. Sofia Garcia, ang ginagawa mo, hindi ka ba natatakot na maghiganti si Marco Reyes? Paghihiganti? Gusto mo bang ipadala ko ang mga mensaheng ipinadala mo sa akin kay Marco Reyes? Subukan mong hulaan si Marco Reyes, hindi ba siya magagalit na gusto patayin ka? Anong problema sa mga mensaheng ipinadala ko? Ang sinabi ko ay katotohanan, sumasang-ayon din si Marco Reyes. Ano bang problema? Ikaw naman, dapat ba akong maawa sa'yo o kawawa ka? Muntik ko nang makalimutan. Ikaw ang prinsesa ng pamilya Zhao. Hindi mo kailangan ng aking awa at habag. Tumahimik ka?
Tumahimik ka! Bossing, ang sarap ng sampal na yan. Matagal ko nang hindi matiis yung babaeng yan. Nagkalat kay Miss Zhao. Parang ayaw nang mabuhay. Andrea! Anong karapatan mong sabihin yan? Hindi lang inagaw si Daniel. Pati si Marco, pati lahat ng sa akin. Papatayin kita. Pero sinabi rin ni Marco na kapag nakikita ka niya, nasusuka siya. Ikaw, Hoy! Andrea, anong ginagawa mo? Hindi ba't pumayag ka na? Si Andrea, para sa akin yan. Kung sakalin mo siya, paano niya ako? Mapaglilingkuran? Andrea? Huwag kang matakot. Nandito si Tito Ricardo. Tito, para alagaan ka. Ricardo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung gagawa ka ng gulo, kapag nalaman ni Marco, hindi ka niya patatawarin. Bitawan mo siya. Hindi ba kita binalaan? Kung sasaktan mo pa si Andrea, hindi kita pakakawalan. Matandang yan, lalaban ako sa iyo. Ha 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 ha, ikaw lang. Marco, inaayos ko para sa'yo itong babaeng walang hiya. Tingnan mo siya, nilalandi pa niya ang tatay ko, nalinlang ka niya. Tumahimik ka. Tatanungin kita ulit. Hindi ba kita binalaan? Huwag mong guluhin si Andrea. Marco, nababaliw ka na ba? Ginagamit ka lang niya. Maari ka bang magising? Simulat sapon? Ako lang ang totoo sa'yo. Tigilan mo yung pagpapanggap mong mabait. Siya ay dinala mo rito sa pamamagitan ng pagdukot at inilagay mo siya sa kamay ng demonyong yan na ama. Bakit ka naging ganito kasama? Andrea, ikaw na naman ang nagplano ng lahat. Ikaw mismo ang gumawa ng masama. Bakit mo isinasisi sa kanya? Kung hindi mo siya gustong saktan, paano niya laging dala ang voice recorder? Kung hindi may GPS ang voice recorder na yan, hindi ko siya matatagpuan kahit kailan. Kung hindi, hindi ko malalaman kung ano ang gagawin mo at ng tatay mo sa kanya. Andrea. Nung bata ako, hindi ko nakita. Napuno ka ng maraming katusuhan. Kung alam ko lang na ganito ka, paano kita hahayaang mabuhay hanggang ngayon? Pasensya na. Binigo kita. Pumasok sa laro at manalo laban sa tadhana. Walang mas nakakaalam sa akin kung gaano kahalaga ang pumasok sa laro. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Matagal na kitang tinitiis. Pre, huwag kang manakit. Kung palalayain ninyo si Andrea, kahit magkanong pera ibibigay ko sa inyo. Ikaw lang ba ang may pera? Ang pera ba ay makakapagpabago ng lahat? Ang buhay ni Andrea ang mahalaga ngayon. Hindi mo ba siya pwedeng kumbinsihin na ibaba ang kutsilyo? Dito ka nagmamayabang ng pera? Baliw ka ba? Gago. Dinukot nila hindi ba para sa pera? Si Sofia ang nagdukot, kulang ba siya sa pera? Kayo ba ay baliw? Anong oras na? Nagtatalo pa kayo dyan. Ilabas niyo na ako dito. Sira ba kayo pareho? Anong oras na? Nag-aaway pa rin kayo? Iligtas mo ako dito. Bilis! Magaling! May makukuha kang gantimpala. Talagang astig ang amo. Amo, ikaw na. Hindi ka ba marunong magsalita? Subukan mong magsalita pa. Kita mo sa harap nila. Puputulin ko muna ang kamay mo o dila mo muna. Huwag. Sofia Garcia, huwag kang padalos-dalos. Ibaba mo ang kutsilyo. Anong kondisyon mo? Pwede kong tanggapin lahat. Basta pakawalan ninyo si Andrea. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Sinong may gusto ng buhay mong walang kwenta? May saysay pa ba ang pagsasabi ng ganyan? Nung una, kayo ang pinakamatalik kong kaibigan. Pinakamatalik na kaibigan. Ano ang nangyari? Sumisip-sip pa rin kayo sa babaeng si Andrea Lim na walang hiya. Sobra kayo nagpabigo sa akin. Hay. Anong ginagawa mo? Andrea? Huwag kang matakot. Nandito si Tito. Halika. Hipan ni Tito para mawala ang sakit. huwag mo akong hawakan. Magsasalita ako ng huling pagkakataon. Pakawalan ninyo siya agad.
Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, pakawalan ninyo siya agad. Pwede naming pakawalan siya. Gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Sofia Garcia, baliw ka ba? Anong ginawa niya sa'yo? Ganyan mo siya tratuhin. Oh, baliw ako. Ikaw ang nagpabaliw sa akin. Daniel Santos. Sa tingin ko, magaling ka talaga sa pagguhit. Gusto kita. Mula nang iligtas mo ako noon, simula noon, Daniel Santos. Daniel Santos. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyong patayin siya. Alam mo ang pagkakamali mo. Naglakas loob ka pang patayin si Daniel Santos. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Sofia, malaking problema ang ginawa mo. Tatay, tulungan mo ako. Hindi ko sinasadya. Ngayong nangyari na ito, dapat gawin na natin ng tuluyan. Marami naman tayo, basta't walang magsasalita, naniniwala ako na makakalusot tayo. Tatay. Anong ibig mong sabihin? Noong una, dahil sa iyong ina, maaari kong magkunwari na hindi ko nakikita ang iyong mga ginawa. Pero nakikipag-agaw ka sa akin kay Andrea Lim. Ikaw talaga ay walang alam sa limitasyon. Pervert ka. Huwag mong akalaing matatakot ako sa'yo. Magbaliw ka. Sana lahat mabaliw. Ikaw, baliw ka talaga. Huwag mong isipin na matatakot ako sa'yo. Sa akin mo pa gustong makipaglaban? Bata ka pa. Marco, Daniel, wala akong galit sa inyo. Ganito nyo sila pinatay ng walang awa, hindi ba kayo natatakot na balang araw ay maghiganti sila? Tatay. Narito na si Andrea na gusto mo. Anong gusto mong gawin sa kanya? Kung ano man ang gusto mo. Andrea, ikaw talaga. Lumaki kitang nakikita. Sabihin mo, ano bang magagawa ko sa'yo na masama? Ang gusto ko lang naman ay alagaan ka ng maayos. Bitawan mo ako. Ricardo de la Cruz. Naghahanap ka ng gulo. Tama ka. Gusto ko nga mamatay. Pero yung kamatayan na masarap. Ikaw talaga. Simula ngayon, maglilingkod ka sa akin ng maayos. Maya-maya lalabas ako at ipapahayag na ikaw ay aking anak na inampon. Tatay, bakit mo pa siya kinakausap? Gawin mo na ang gusto mo sa kanya. Para ma-video ko. Para malaman niya kung sino ang mas nakakataas. Narinig mo ba? Ricardo, Sofia. Oras na ng inyong kamatayan. Andrea, ikaw ang tumawag sa pulis. Ikaw ang tumawag sa pulis. Ako ang tumawag. Salamat, buti na lang at mabilis kayong dumating. May mga mediko na darating para iligtas ang kaibigan mo. Uuna na ako. Marco, naririnig mo ba ako? Andrea, unang beses akong sinaktan. Ang sakit. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Protektahan kita. Gusto ko lang sabihin sa'yo, matagal akong nagtiis. Sa wakas, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko.
Simula sa masamang plano noong kompetisyon. Oras ng kimo ni Marco malapit na kung hindi ako pupunta ngayon. Baka hindi ko na maabot. Wala talaga akong magagawa. Totoo naman ang nararamdaman ko para kay Mian Mian. Hanggang sa pag-arte noong ibenta ang bahay. Para sa akin ay ginawa mo. Ibinenta mo ang bahay. Hindi ba ito ang mana na iniwan sa'yo ng nanay mo? At pagkatapos ang pakikipagtipan sa'yo para makuha lahat ng ari-arian mo. Mian Mian. Binago ko ang testamento. Kung sakaling mamatay ako ng di inaasahan, 80% ng aking ari-arian ay mapupunta sa'yo. Lahat ay para lang makaganti ako sa'yo. Nabitag na aking inayos. Ikaw at si Daniel Santos ay mga parang piyesa lamang sa aking paghihiganti. Salamat sa ari-arian. Aalagaan ko ng mabuti ang mga iyan. Marco, ayos ka lang ba? Si Sofia Garcia ang may kasalanan na ginawa kang ganito. Marco. Si Ricardo de la Cruz, chairman ng Grupo Reyes. At ang anak na si Sofia Garcia ay nilitis para sa kasong kidnapping at extortion. Opisyal na natapos. Pareho silang nahaharap ng 10 taong pagkabilanggo. Umaga na. Ang Grupo Reyes, sa wakas ay nagbangkarote. Anak ko. Bakit bigla kang naging halaman? Si Andrea Lim ba yung masamang babae? Ipaghihiganti kita. Ale, may masamang balita. Pinalitan ng legal na kinatawan ng kumpanya ng batang asawa. At marami ang natanggal sa trabaho. Lahat ng pangunahing tauhan ay pinalitan. Ano? Marco Reyes, gamitin mo ang natitira mong buhay para bayaran ako. Daniel Santos, utang mo sa akin ay nabayaran na ng buo. Si Andrea Lim ay demonyo. Pakawalan mo ako! Si Andrea Lim ay isang demonyo. Demonyo talaga. Siya ay demonyo. Pakawalan mo ako. Si Andrea Lim ay demonyo. Ang paghihiganti ko ay natapos na sa wakas.